And good morning and welcome to me also after 1 month. Praise God. After 1 month, I gained how many pounds? Nung umalis po ako dito, I think 3XL lang ako eh. Pagbalik ko, hindi, XL na lang. Hindi, joke. Hindi, 4XL pass. Oo, may barong pala na 4XL. Baka American size. Praise God, hallelujah. Kamusta po ang lahat? Hallelujah, may mga bagong mukha po, no? Bago po ang lahat, sige, kamustahin po natin yung mga katabi natin, no? Yung iba siguro medyo mahiyain, but tapik-tapik lang, okay? Para lang pag nagkita kayo sa labas, at least alam nyo yung itsura, di ba? O, ikaw yung sa QEC, di ba? So, praise God. Hallelujah. God is good. At talagang napakabuti ng Panginoon. At bilang pasasalamat din po, no? In the past month, no, na bagamat wala po rito, last week, thank God, dahil nga po na-celebrate natin ang ating 13th year anniversary. Amen? Hallelujah. Sino po ang naroon? So we're looking forward for another year of blessing and goodness and faithfulness of God and mighty works of God. Amen? And alam ko po, kayo po ay magiging parte nun. Amen? Lahat po kayo, magiging parte po nun ng ating another year of journey with the Lord dito po sa QEC. And even me, no, yung journey po namin, nagpapasalamat kami dahil nga nung bago kami umalis, dumating yung bagyo. But praise God, hindi po kami inabutan na unang eroplano. So, praise the Lord. Pero bago kami bumiyahe pabalik, nagbiyahe kami ng barko. Punta kami somewhere in Bisaya. Malakas ang alon. But thank God, safe pa rin, no? Ang aming biyahe. So, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga nung prayer meeting, no? Pag nagbabakasyon ka, talaga nag-uumapaw yung pag-ibig ng ating mga pamilya, no? Kasi 5 years po akong di nakauwi. Pandemic and for some reason, hindi po tayo nakauwi in 5 years. Sino po rito yung mga 5 years di pa nakakauwi? Si Master. So, ipag-pray po natin. At talagang en grande bakasyon yan. Praise God. Kaya nga, kahit gaano kaing grande yung gastos, hindi matutumbasan yung memories, di ba? But thank God din sa provision. Amen. And also to our church, no, yung provision. Yung mga tumulong po last week, yung mga nagpuyat, yan sila Tatay Jack, no? At yung ating music team, at lahat ng transport team, yung ushering, yung marami pa po, no? Alam po ng Panginoon ang ginawa nyo, no? And God will reward you for that. Amen? So maraming salamat po sa inyong pagsama po sa ating anibersaryo. And I had the privilege also to visit po yung ating church doon sa Los Baños. So, thank God dahil nandun si Pastor Bob, no? At nagkita kami after long years. Kasama namin ni Pastor Abner, no? Dito. Ang ating transport before. At talagang may ginagawa rin ng Panginoon sa lugar na yon. Amen? So patuloy natin isama sa panalangin ang QEC Los Baños. At marahil, no, in the future, we don't know. Marahil isa sa inyo, uuwi ng Pilipinas at magkakaroon ng QEC doon. We don't know. Just pray for that. Amen? So, ayun po. Tama na introduction dahil naka 5 minutes na ako. So, ang ating mensahe about... ang tema po natin is about this month is about sacrifice. Okay? For this month. Asan po ba yun? Yung una. Ito. So ito po ang ating sacrifice. Lahat po tayo nagsasakripisyo in some way or another. Bilang OFW, nagsasakripisyo tayo. Bilang ama, ina ng tahanan, nagsasakripisyo tayo. Bilang mga workers sa simbahan, nagsasakripisyo tayo. But I would like to tackle today about the baseline. Bakit tayo nagsasacrifice? Okay? Marahil kasi, alam niyo po, even yung mga workers po, ako po, even before, nung kabataan po, no? Hindi naman po so long ago. No? Ang kabataan, siyempre, gusto niya na magsaserve, pero parang minsan, mixed motive, no? Yung papabibo, papasikat, di ba? Yun yung offering mo eh. Ba, kumakanta ka, sumasayaw. No? Nung kabataan po, sumasayaw po tayo, maniwala kayo sa hindi.
Sample ba? Di na kaya. But yun nga po minsan yung offering mo is tainted some way or another na parang meron kang selfish na motives, no? Yung pabibo, pasikat. So, ang tanong ngayon, ano ba yung tunay na sacrifice? Ano ba yung tunay na pag-aalay or offering sa Panginoon? Of course, meron tayong tithes and offering. It's our triple T po yan eh. Time, treasure, and talent. Okay? Yung iba, maraming talent, wala ganong time at treasure. Okay? Yung iba naman, maraming time, walang treasure at talent. Hindi, meron naman talent. Lahat naman may talent, di ba? Yung iba naman, maraming treasure. Sino po yun? Wala. Treasure po sa langit. Amen? So, yun po, ibibigay natin as offering sa Panginoon. So, ang bottom line po nito, tama kaya? Ang tanong, tama kaya or tinatanggap kaya or napiplease kaya ang Panginoon sa binibigay nating offering sa Kanya? So, yun po yung pag-uusapan natin dito po sa ating teksto, dito sa Matthew 9, 9-17. Okay? Sige po, basahin po natin as reverence to the Word of God. Can we please ask everyone to stand up and read the Word of God? Matthew 9, 9-17. Okay. Basahin po natin. As Jesus went, saw a man named Matthew. Follow me, he told him. And Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But I'm going to learn that I desire mercy, not sacrifice, for I have come righteous but sinners. And John's disciple came and asking him, "How is it that we and the Pharisees fast often, but your disciples does not fast?" Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom mourn while he is in them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, and then they will fast. No one sews patch of shrunk cloth on an old garment, for the patch pull away from the garment, making the tear worse. Neither do pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins." Hallelujah. Blessed be to the reading of His Word. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, since ito po ay month of August theme, Learn to Sacrifice Before We Love God, yung title po is, What's More Pleasing Than Sacrifice? Sige po, tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat sa pagkakataon nito, Lord, as we read your words, O Lord. Perhaps, Lord, so ngayon hindi namin lubusang naunawaan. But we pray, O God, it is not me who's going to explain and speak to each one, Panginoon, sa baluwagan nito. It is you, Holy Spirit. We know as we worship, you are here already. And I know, God, that your servant's limitation, O God, ay hindi, Panginoon, makahadlang, O Lord, upang marinig ng iyong mga anak, Panginoon, ang iyong mensahe para sa kanila ngayong araw. Thank you, Father. Maraming salamat. We declare victory and your blessing. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. What's more pleasing than sacrifice? Okay? Yun po yung main text natin. Yung dito po nakita yon. I desire mercy, not sacrifice. So alam niyo na yung sagot. Okay? But before we go to that, alam niyo, ano po yung sacrifice? Okay? Pag naiisip natin, naririnig natin yung word na sacrifice, sabi ni dictionary, no, an act of slaughtering an animal or person. Okay? Yung may inaalay, di ba? Isa pa yung giving up something valuable for the sake of consideration. Yung mga naglalaro ng chess, di ba? Minsan, sinasacrifice mo para hindi makain yung queen o para manalo ka. Yung mga sacrifice na to save someone, bakit natin ginagawa? To save someone, to appease someone, or to please someone. Kaya natin ginagawa na magsakripisyo. Amen? So, yun nga, bilang OFW, bakit ka nag-OFW?
sakripisyo po para ma-please mo at ma-providean mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Tama po? So ngayon po, tumingin ako ng ilang mga quotes mula sa mga sikat na personalidad. Kilala niyo po ito, di ba? Basketball player. Lionel Messi, football. You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it. Ibig sabihin, sakripisyo is like giving up. Like siguro yung pagkain niya, yung diet niya, di ba? Yung kahit masarap din niya kakainin para manalo. Sabi din po na about love naman, no? Si Michael Novak, isang author, love is not a feeling of happiness. Love is a willingness to sacrifice. Wow. In love talaga, lagi may sacrifice, di ba? Mamaya may kakasal po, no? So, introduction lang po ito. Ayan po ang love. Sa Bible, makikita po natin, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life or sacrifice their life, for me will save it. Di ba? Ayan yung sinabi ng Panginoong Jesus. At ito po yung pinakamagandang sinabi ni Paul dito po sa kanyang sulat sa Romans. He who did not spare. Sabihin po, he na hindi pinagkait, na ialay or sacrifice ang kanyang anak. Sino po yun? Ang Diyos Ama. Okay? But gave Him for us all. So ito po yung mga sacrifice. Ito po yung, at least may idea kayo ano yung ibig sabihin ng sacrifice. Ngayon, tayo po, as I've said, no, we want to sacrifice to please our wife, our bosses, our friend, or a judge, no? Mga sumasali ng mga contest dyan. At even in the church setting, to please who? To please our church mates? No. To please God. Amen? Ideally, yun po yung dapat natin gawin, to please God and to live or to serve in the audience of one. Ibig sabihin, tayo kumakanta, tayo maawit, tayo nagtatights, tayo nagsaserve. Para po ma-please sino? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? So ang tanong, is He pleased with our sacrifice and offering? Ayun po yung tanong. Okay? So ngayon, umaga pag-uusapan natin kung anong klaseng offering or sacrifice or service ang nakalulugod, ang nakapiplis sa ating Panginoon. O may mas higit pa sa sacrifice or service natin. Okay? So ito po yung ating teksto, no? Binasa natin kanina. I would like to talk about just 4 points doon po sa ating binasang text. Yung una po is, makikita natin dito, ito pong Book of Matthew, dito po sa passage na binasa natin, dito po nag-approach si Jesus. Doon po kay Matthew. Tinawag si Matthew. Okay? Isa po siyang tax collector. At makikita din natin yung ibig sabihin ng old and new wineskin. Okay? Siguro inisip niyo ano yung itsura ng wineskin. May picture po tayo mamaya para hindi kayo mahirapan. More pleasing than sacrifice. Ito po yung sa title natin. Ano po yon? Is the mercy. And lastly, para maiba po tayo, meron tayong exam. Okay? So kaya walang matutulog, may exam tayo. Kapag hindi po nasagot, walang pagkain. Okay? Sino bang luto ngayon? Joke lang. Walang luto. Alright, so wala talagang pagkain. Walang lalabas. Joke. So, ito po, usahan na natin. Ano ba ibig sabihin ng being called? Ano po ibig sabihin ng maging isang Kristiyano? Ano ibig sabihin ng Christianity? Naririnig natin to lagi, but really, do we really know what it means? You know what? A Christian is somebody who is called. Okay? Sabi dyan, di ba? Calling of Matthew. Somebody who is called. Sinabi ni Jesus, follow me. Okay? Kay Matthew. A Christian is not somebody who decided to take up a religion or to take up Christianity. A Christian is somebody who senses that he or she is being taken by someone else. Sino yun? Ating Panginoon, di ba? Meaning, a call of God comes to you, to me, to a person. Okay? You are not a Christian unless you are called. That's the truth, mga kapatid. Bilang illustration, no? Hindi po yung sabihin na naupo ka sa isang restaurant o sa food court, tapos may umupo sa tabi mo at tinanong ka, open-minded ka ba? So, alam mo na yon. Ano yung sabihin nun? Yun lang. Nag-networking, di ba?
So wala po, I'm not against networking po, no? It's ang tawag doon? It's a marketing strategy at marangal na business po yun, no? Marangal na paraan din, no? But ang gusto ko sabihin, hindi po, ito po yung sasabihin niya na mag-join ka sa grupo namin, halimbawa, mag-join ka sa religion namin, at nung naengganyo ka, okay, sasabihin mo, ay mukhang yayaman tayo dyan, masaya dyan, sali ako dyan. Okay? Hindi po ganon. Okay? Hindi po ganon na parang MLM o networking or club ang Christianity. Christianity is when Jesus sat down with you, okay? Sat down with you face to face, or I mean, had an encounter with you, and you are confronted by Him, that is some force, no, is dealing with you. Amen? So, maaari po siguro yung ibang tao, no, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, iniisip nila, nagmumuni-muni pa sila at di pa sila sure kung ano ba talaga ang Christianity, kung papasok ba talaga sila doon. But, ang totoo po, maaring tinatawag ka pala ni Lord at marirealize mo na hindi ikaw ang pumili, kundi ikaw ang tinawag ng Panginoon. Ang ibig sabihin, si Lord po ang nag-initiate, hindi po ikaw. And you have hindi ka lang nag-decide. Siya ang nag-initiate. Christianity is an adventure or journey with God as He chose you and you decided to come along. Okay? Halimbawa, may bilang tumawag sa'yo, no? Hindi ka naman nag-a-apply. Employer. Ibig sabihin, hindi ka nag-effort. I don't know paano ka nakita, marahil sa website or anywhere, no? Any medium, at siya nag-initiate. Ibig sabihin, hindi ka nag-effort. Sila ang nag-initiate. The same thing with God. Siya ang nag-initiate, hindi po tayo. Amen? Sino po nanonood sa inyo ng cartoons? Yan, alam niyo po yan, di ba? Peter Pan. Hindi niyo na po naabutan? Mga Gen Z na po ba itong kausap ko? So, ang nangyari po dito, habang nasa nursery room, yung magkakapatid, dumating po, di ba, binuksan niya yung bintana or yung pinto at pumasok siya. Okay? Pumasok si Peter Pan doon, si Wendy, si Michael, si John, yung magkapatid, and they had an adventure after that. Amen? So, ibig sabihin po, si Lord ay pumasok sa pintuan ng inyong buhay. Okay? Hindi tayo naghahanap ng adventure. Itong tatlo, hindi sila naghahanap ng adventure, but adventure comes to them. Kaya napunta sila ng Neverland. The same thing with Christ. The same thing with our Lord. He comes to our life, and then adventure or journey as Christian begins. It is not our workings. Amen? Not what it means to be a Christian. Christian is somebody na tinawag ka to adventure. Okay? Wala po tayong kagagawan. Kaya dapat wala tayong some kind of entitlement, no? Dahil magaling ako, kaya naging Kristiyano ako. Mabait ako dahil naging Kristiyano ako. No! It is God who chose you. Amen? A Christian has been chosen by God. Alright? Number 2, old and new wineskin. Christians are called towards to somewhere, okay, and away from somewhere. Anong ibig ko sabihin? Meron tayong iiwan bilang isang Kristiyano, yung ating lumang buhay, lumang paniniwala, at meron tayong pupuntahan. Okay? Bagong lifestyle, bagong paniniwala, bagong mindset ba? Mindset, di ba? Bagong pagsunod. To be Christian is to be confronted ng ating Panginoon. Papakita niya ano yung negative, ano yung positive. Kasi minsan yung positive lang nakita natin na masaya. But the truth is, meron din pong negative. Okay? Ano yun? You cannot say that you understand Christianity unless you are confronted by this negative thing. Ano yung gusto kong sabihin? May mga tao kasi nakala nila, okay, may mga ilan po, nakala nila na kapag sila, of course, karamihan po sa atin, di ba, mga nabinyagan, okay? Galing po tayo dun sa traditional religion, miski po ako, nabinyagan po ako. Nakikinig ng Bible verses, nagsisimba, nagsa-Sunday school, pero hindi practicing. Okay? Nominal. May kilala kayong ganon?
Magsisimba lang, tapos paglabas ng simbahan, wala na. Yung mga narinig nila doon sa nagturo, parang lumabas lang sa kabilang tenga. Di ba? Ayun yung mga Kristiyano na tipong Sunday Christian, okay? Sa Pinas po yun, dito Friday Christian, no? Tapos kung ano man yung narinig nila sa church, bahala na kung masunod o hindi. Di ba? May mga ganun na hindi lang sa Christian yun, no? Maaring Jews, Buddhist, Protestant, nominal din. They are part of the organization, but they don't adhere to the teachings or don't obey yung mga teachings. Okay? Yung mga ganito po, inaakala nila na magiging Christian sila kapag, paano? Magiging Kristiyano na ako kapag siguro nagbago yung isip ko, magiging mas seryoso na ako. Okay? Mas marami na akong prayer. Mas marami na akong atin na service. Mag-attend na ako lahat. Friday service, midweek service, prayer meeting. Magiging Kristiyano na ako. Maraming Bible study. Mas magiging mabait ako. Okay? Yung iba, ganun yung pag-iisip. But Jesus Christ, okay? And the Bible tells here, listen to this. To be a Christian is not to add anything or add work. To be a Christian, there must be some kind of breaking na mangyayari sa loob mo. Okay? Ito po papasok yung old and new wineskin. A breaking up of old foundations, yung mga lumang paniniwala, yung mga nakagisnan, mga kaisipan. There has to be a kind of revolution sa iyo. Ano yung revolution? Iba yung renovation, parang inayos-ayos mo lang, di ba? Revolution, total change na mangyayari sa iyo. Ayun po yung Christianity. Meron pong sa psychology na tinatawag na behavioral psychology, okay? Alam nyo ito, yung ginagawa sa mga aso, di ba? Sa mga tao din na binibigyan ng rewards and punishment para magbago yung mga behavior nila. Okay? Yung hindi na sila iihi doon sa TV or what, o para hindi condition, no? Hindi change yung behavior, okay? But you know, hindi lang po dapat ganon. Ito po ay just external. Kaya nga po, di ba, pag yung mga naririnig kayo na balitaan na rehab, tapos for some time, bumabalik ulit sa rehab, rehab ng mga addict, any kind of addict po, no? Because, you know what? Christianity is not like this. Behavioral modification. It is a new wine. You must have a new spirit. Amen? A new life. Amen? So ito po yung kaibahan ng Kristiyano. Amen? So, ito po yun. Papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura niya. No? Sabi dito, neither do pour new wine into the old wineskin. Tinatanong nyo siguro, ano ba yung itsura nito? No? If they do, the skin will burst, the wine will run out, and the wineskin will be ruined. Ang ibig sabihin po, ganyan po yung itsura niya, kapag daw po yung lumang wineskin, nayari po sa balat, usually ng goat, kambing, mupiyok pa, kambing, pag luma na siya at nilagyan mo ng new wine, ay pagbago siya at nilagyan mo ng new wine, okay, ang mangyayari, may mga gas na ma-perform yun, nagpe-ferment. Okay, sino yung mga chemist dito? Wala si Brad Lorry. Magpe-ferment yun, so lolobo siya. Okay? So now, ang sinasabi po dito sa verse na to, kapag nilagyan mo yung old wineskin ng bagong wine, which is hindi pa nagpe-ferment, okay, hindi pa ng gas, okay, ang tawag doon, nagpo-produce ng some kind of gas. Pag nilagay mo doon, dahil manipis na, initially nilagyan na yun ng wine, puputok at sasabog po yun, old wineskin. So kailangan doon na po sa new. So ano pong gustong sabihin dito? Ang gusto pong sabihin dito is the analogy adds to the significance of ano ba sinasabi ng Panginoon patungkol sa kaligtasan ng tao. Amen? Before kasi, itong mga Pharisees na kausap niya, naniniwala na makapagliligtas sa kanila ay yung kanilang
mabuting gawa at pagsunod sa batas. Okay? Pagsunod sa law. Amen? And the analogy takes something very practical to reveal to us the futility of adding new nature to our old life. Ibig sabihin, kung walang nagbago sa'yo, hindi po mangyayari na magkakaroon ka ng bagong buhay na nanggagaling sa New Covenant. Ano yung New Covenant? Ayun po yung by grace of God na. Hindi na tayo by law. Jesus is making it clear, the old man cannot hold new or the new will be lost. Just like the old wineskin, old man cannot expand or grow to accommodate a new man. Because we are what? We are new creation, di ba? So, ang ibig sabihin po, kapag po yung kaisipan natin, walang nagbago sa buhay natin, kahit anong pagbago natin ng ugali natin, kahit anong disiplina natin sa sarili natin, ganun pa rin ang magiging takbo ng ating buhay. Ibig sabihin, we do please God, we do offer to God. Why? Because we want something from Him. Dahil nga, hindi ka talaga binago from inside out. External lang ang nangyari. Amen? So, tingnan po natin yan sa buhay ni Paul sa Philippians po, 3:4-6. Itong si Paul is a religious person and hindi niya po sinabi na siya ay naging Kristiyano dahil dinagdag niya tong circumcised siya, people siya ng Israel, tribe ni Benjamin, Hebrew of Hebrew, Pharisee. Ito yung mga credential niya, nilista niya rito. At maganda rito, righteous daw siya at blameless dahil sinusunod niya yung commandments. Ilan po yung commandments? Ilang commandments? 10. Pero ang totoo po, naging 613 po yun, sa dami nun. So sinasabi niya ni Paul na siya yung naging Kristiyano, hindi dahil dinagdag niya dito sa mga ginagawa na mga credentials niya, na mabubuting gawa. Paano ko po nasabi? Ano sabi niya rito? Ano man yung credential na yon, I counted as loss for sake of Christ. Ang matindi pa rito, sinabi niya, lahat ng credential na yon, for His sake, I have suffered the loss of all things and count them as what? Rubbish. Sa ibang translation, garbage, basura. Okay, sa ibang translation, dung. Alam niyo po yung dung? Mabaho po yun. Excrement. Pinapaganda ko lang, pero alam niyo po kung ano yung gusto kong sabihin. O ipot na lang, ipot ng cow. Okay? So ganun daw po yung mga mabubuting gawa niya, ganun yung mga credential niya. Ito'y para isa lang dung or ipot. Muntik na ako parang ganun na rin yun. So ibig sabihin po, yung mga mabubuting gawa na nagawa niya, yung credential niya, hindi siya naging Kristiyano dahil doon. Okay? Hindi dahil dinagdag niya yung pinapagawa ni Christ at doon sa mga mabubuting niyang gawa, kaya siya naging Kristiyano. No. He must have a new life. Amen? What Paul is saying is, all my religiosity, all things that I used to be proud of, everything that I accomplished, it's all crap. It's all basura. Kaya po ginamit yung dung dyan kasi hindi lang siya mabaho, kadiri po talaga. Ibig sabihin, nakakadiri yung kanyang sa harap ng Panginoon dahil nga pinagmamalaki niya sa harap ng Diyos itong mga magagandang bagay na to na meron siya noon. At that time. Amen? Nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. So, Paul has a complete revolution, meaning it's not just a fix, but a total change of mind and heart in all things, in the way you look on many things, in all things. Amen? So, naalala ko po, napanood ko po, I don't know kung napanood niyo rin po to,
Kilala niyo po siya, no? Si Kuya Kim. Napanood niyo po? Ayan po yung link. I-scan niyo na lang. Panoorin niyo na. Joke. So, ito po, si Kuya Kim ay isang religious na tao. Okay? Isa siyang actually, nung high school daw po, ay pumasok siya sa Don Bosco. Seminarista siya. At sabi niya, best friend niya si Jesus. Nagpe-pray siya lagi. Okay? And then, naging counselor siya dahil vice mayor yung kanyang tatay. Sino po yun? Si Mayor Lito, di ba? At gusto niya nga sana mag-artista. Gusto niya sanang kasabayan si Aga Mulak, Abner Rama, yung mga ganyan. Gusto niyang kasabayan. Pero hindi siya natanggap. Dapat kasi talagang super gwapo eh. That time, di ba? 80s. Yung mga 80s dito. So, nangyari, ginawa na lang niya is nagano siya, voice over. Okay? Well, maganda yung boses niya eh. Siya po yung boses ni Mask Man, Red Mask Man. Okay? Kilala niyo po yan? Mukhang kami lang ah. Si Ultraman. Yan, siya yan. Si Magma Man, siya yan. Di ba? So, naging voice talent siya, naging kapalit ni Ernie Barong, matanlawin, showman. At one day, nagtutoothbrush lang siya, no? Nagtutoothbrush lang siya, bigla siyang, hindi niya na naramdaman yung kanyang kamay. Hindi na siya makapagsalita, na-stroke siya. Okay? Sa hospital, but naagapan, after 3 hours naman, naisugod siya sa isang hospital sa Makati Med, I think. So, at that time, gumaling siya. In 6 months, muli siya tumatakbo. By the way, ano po siya, athlete siya, triathlete, no? Yung biking, swimming, tsaka running. Okay? Nakatakbo na siya ulit ng marathon after 6 months sa Australia. But 7-hour bike niya, bigla na lang paralyze ulit yung kamay at paa niya. Yung kanyang toes, tsaka yung kanyang kamay. At na-diagnose siya ng rare nerve disorder na maaring pag mabilis na kumala sa kanyang katawan, ma-paralyze pati yung kanyang tiyan. Okay? Yung diaphragm. So, at that time, kinwestiyon niya yung Panginoon. Okay? Sabi niya, binigyan mo ako ng stroke. Ba't naging okay ako? Ba't ngayon naman, ba't binigyan mo ako ng mapaparalyze sa aking katawan? He questioned God, yung kanyang best friend at that time, di ba? Ano bang gusto mo sa akin? Tinatanong niya yung Lord. Nagko-complain siya sa Panginoon. Nagko-complain siya kay Lord. And then, isang kasama niya, si Karen Davila. Kilala niyo rin si Karen Davila, di ba? Isang Christian po siya. Binisita siya at sinabi niya, yung complaint niya patungkol kay Lord. And Karen shared about Apostle Paul na mayroong thorn in the flesh. Okay? Ang sabi doon, tinry ni Paul na mawala yung thorn of the flesh sa kanya. Tama po? And ang binigay na verse ni Karen is this, yung 2 Corinthians 12:9. Amen? Yung it is by His grace. Ano? Sa grasya ng Panginoon, made perfect in His weakness. Amen? Na hindi tinanggal yung sakit ni Paul dahil po may purpose ang Panginoon at by His grace, the grace ng Panginoon, it will be the strength ng kanyang buhay. Amen? It will be, the weakness will be made perfect doon po by the grace of God. So ito pong si Kuya Kim, lahat po ng mga mug niya, cellphone niya, yung salamin niya, sa bathroom, yung t-shirt niya, lahat yung may nakalagay, I can, I can, I can. Kasi triathlete nga siya, no? Ayun yung motivation niya. But nung nasa ICU siya, na-realize niya, na paralyzed siya, na kahit gaano siya kagaling, na kahit gaano siya ka-religious, he realized that only God can. Amen? His grace is all he need at that time. He is weak and he needs Him. He can't do anything, only God can. And it's by the grace of God, ayun lang po ang magsasalba sa kanyang buhay at that time. Amen? At one time nga, yung best friend niya naman, si Rica Paraleja, ang asawa po niya ay isang pastor. Kilala niyo rin po si Rica Paraleja, no? Paralejo. Paralejo ba? Paraleja. Paralejo. At tinawagan niya, best friend niya pala yun, at he asked about Jesus. At yun nga, nasharean siya. At that time, August 2013, tumanggap po si Kuya Kim sa ating Panginoong Jesus. Amen?
ang sabi niya, maganda yung sinabi niya, He is the source of all my power. He is my Lord. He is my Savior. And I accepted Him. Jesus is still His best friend, but now, He is also His boss. Before kasi religious siya eh. Nagpe-pray naman siya eh. But he doesn't know, nakala niya, best friend lang. Kahit anong gawin ko. He admitted, naging corrupt nga siya eh. Kasi naging counselor siya. Di ba? Ng Manila. Pero this time, sabi niya, Jesus is my boss. He believed nothing I can do without Him. He turned to Christ and repented of his sins. Amen? And then the new adventure began with the Lord. Amen? So, ang point po dito, you can't be Christian unless something ay nadurog sa iyong puso. May nadurog sa iyong pagkatao. Yung luma mong foundation, luma mong paniniwala, kailangan madurog. Your whole approach to God, about religion, about religiosity, the whole approach to everything you've done. Everything dapat kailangan madurog at dapat palitan ng bagong wineskin. Amen? So ito po yung punto po natin. Jesus is trying to say here, you cannot be a Christian unless you are being called away from, we can call it, religion. Okay? When I say religion, yung pagiging self-righteous. Okay? Tulad po ng mga Pharisees. Okay? Kung hindi po tayo mag-fall away, okay? Called away sa religion, hindi po tayo tunay na magiging Kristiyano. Christian is somebody who has been called away by mere religion. Yung religion nga po ng mga Pharisees na self-righteous. You cannot be a Christian unless you see the difference between the religion and Christianity. What does that mean? Jesus teaches here the nature of religion. Okay? That being a member of the church or doing good to be saved. Ayun po yung religion. Kailangan maging membro ako ng church na to para maligtas ako. Kailangan gumawa ako ng mga magagandang bagay, mga ritual para maligtas ako. You cannot be a Christian kung hindi po maniniwala, ang madudurog yung paniniwalang ito. And inside what religion is the way of dividing the world into two kinds of people. Ano ibig sabihin po nun? Si Jesus at si Paul po, palagi po nila sinasabi to. You should know, sino po itong sinners. Ito yung ginagawa ng Pharisee. Dinidistinguish, kinakategorize nila sinners, yung mga bad people. Okay? Lagi ito sinasabi ni Paul at Jesus Christ na yung sinners, yung mga tao na as categorized na gumagawa ng big sins. Okay? Mga malalaking kasalanan. But the truth is, malaki o maliit na kasalanan, ayon sa Panginoon, sabi niya, basahin po natin, none is righteous, not one. No one understands, no one seeks God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not everyone. According to Paul po ito. At sabi rin ni Jesus Christ sa Matthew 19:17, why you call me good? There's only one who is good. It is God. Ibig sabihin po, gustong i-emphasize po rito na lahat ng tao, okay, except for God, ay sinners. Okay? There's only one good. Ang ginagawa po nitong mga Pharisees nito, they are categorizing the sinners, ito pong mga tax collector, as sinners, at sila yung mga religious na may old wineskin, sila yung mga righteous. Okay? Naintindihan niyo po? And Jesus want to durugin po itong belief na to. Ang religion po, ang ginagawa niya is to divide the world into good people and bad people. Itong si Matthew, tax collector, is an example of bad people. Yung mga, ito po yung mga kakuntsaba ng mga Romans, di ba? Yung mga kumukupit, mga corrupt. The classic for us to say, there are little sins and there are big sins.
there are good people that do little sins. Amen? But of course, nobody is perfect. No? Nakakagawa sila ng little sins. May mga tao doon na gano'n. Ganito yung ginagawa ng religion. And the other one is, there are bad people that do big sins. Ito yung gumagawa ng mga bribery, murder, crimes, sexual irregularity, like adultery. Okay? So religion divides good and bad, little sins and big sins. Ito po yung ginagawa ng religion. Maybe some of you will say na lumaki ako na religious, nagsisimba, Sunday school, little sin lang ako. I was raised in a family na little sins lang ang aking mga kasalanan. But you know, religion is not about the formal tradition or traditional church like yung nakagisnan natin. Religion is a way that our hearts operate. Whether it's little or big, no? It is a heart problem. Okay? So hindi po sa kung kayo naaanib na grupo or religious group, but it is the matter of religion is the way that our hearts operate. And alam niyo po, nung dati daw po, no, noong 1930s, mga 1930s, lalo na sa Amerika, kapag faithful ka sa wife mo, okay, kahit medyo flirty ka, yung mga nagdi-dirty joke ka sa sekretary mo, nangaharas ka ng sekretary mo, ox lang daw yon, okay lang. Little sin daw kasi yon, little sin. Okay? Basta faithful ka sa asawa mo. Okay? Basta faithful ka sa asawa mo, hindi ka matatanggal sa trabaho. Okay? So, hindi pa uso kasi ng sexual harassment, di ba? That time. Little sin lang yon, okay lang yon. Pero ngayon, ano po nangyari? Kapag nangharas ka, kahit sumipol ka lang, yung tweet, gano'n, di ba? Pwede ka makulong, di ba? Tapos, yung mga nambababae, o kaya sumasa kabilang bahay, sumasa kabilang bahay, nag-adultery, okay lang, dire-diretso lang sa trabaho. Nakita niyo po yun? Bakit gano'n? Parang yung big sin noon, little sin na ngayon, yung little sin noon, big sin na ngayon. This is what I'm trying to point out here. Noon, ngayon, luma o bagong society, parehong kasalanan, pareho yon kasalanan. Amen? So, this is what the religion does. It divides the line between the good and the bad, the little sin and the big sin. Amen? Hallelujah. So, bakit natin ginagawa to? Ito na yung problema natin, no? Even in this generation. Lahat po tayo, somewhere or another, is guilty. No? Na minsan, little sin lang. Okay? Little sin lang ginagawa ko. Ligtas ako. Hindi ako matatanggal sa trabaho ko. Parang gano'n, no? But the truth is, bakit natin iniisip yon? Bakit gano'n yung kaisipan natin? Because religion is a way to justify ourselves. What do I mean by that? Yung conservative formal tradition or religion, religious people says, I only do little sins and I stay out of big sins and I do all religious work. You know what the reason is? Maliit lang kasalanan ko, kaya they can say to God, para daw pwede nilang sabihin sa Diyos, maliit lang kasalanan ko, kaya you owe me something. Ibig sabihin, Lord, may utang ka sa akin, ito lang kasalanan ko. Hindi naman ako ganong nagkakasala, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nangre-rape. Ito yung kaisipan, okay? Even right now, okay? Mabait ako, di tulad ng mga magnanakaw sa gobyerno. Minsan, ballpen nga lang, tsaka bond paper ang inuwi ko. Pero maliit lang yun. Di ba? Kaya, alam ko, Lord, bibigay mo sa akin lahat ng hinihiling ko. Ganon, meron siyang entitlement. Nagpe-pray ako, Lord, kaya, Lord, alam ko, bibigay mo sa akin ang hinihingi ko. Hindi ako sumasama sa inuman. Oh, Lord, no. Nagsisimba ako tuwing Friday. Nagfa-fast ako. Nagtatights ako. You owe me something, Lord, to save me, to hear my prayers.
Dahil ito lang yung kasalanan ko. That what religion does. It is a way of justifying ourselves. You convince yourself you are better than other so that you can say, God, you owe me something. May utang ka sa akin, Lord. Dahil hindi ako ganun kasama. That's what religion does, mga kapatid. Religion is a way of being entitled. Alam niyo po yung nangyari pag nangyayari yung mga pagsubok, mga paghihirap sa buhay, religion will say that life is unfair. I don't deserve this. I deserve better. You divide the world in good and bad and you will say, I only do little sins. Bakit nangyayari sa akin itong mga masasamang bagay na to? Na-upset ka. Okay? Ang ginagawa mo, nagtatampo ka sa Diyos. Okay? Parang ganon. You just don't know. Ganon ang nangyayari. Lord, ang bait ko naman. Lord, nagsaserve ako dito. Lord, ginagawa ko, mabuti akong asawa. Lord, mabuti akong ama. Ba't ganon? Ang pagsubok, ang daming pagsubok. May sakit ako, may karamdaman ako, hindi ako makabayad ng utang. It's like you're complaining because you think on yourself that you are good. That you only do little sins. Naalala ko po si Jonah. Yan po si Jonah. Nagrereklamo siya kay Lord. Kung babasahin niyo po yung storya, hindi ko na po Nagrereklamo siya. Sabi niya diyan, it is better for me to die. Hindi ata. Sabi niya dito, it is better for me to die than to live. Nagrereklamo siya sa Diyos kasi nga, napakainit. Siguro, ewan ko kung mas mainit pa sa Qatar yung kinapwestuhan niya. Do you do well to be angry for the plant? Natagagalit siya sa plant kasi nalantay. Wala na siyang shade eh. Sabi ng the Lord, do you do well to be angry for the plant? Sabi niya ni Jonah, yes, I do well to be angry enough to die. Patayin mo na ako, Lord. Yung sinasabi niya. Galit ako dahil nga, dapat I deserve this, I deserve that. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor. Hindi ikaw gumawa ng plant. Ako ang may gawa ng plant. Ito yung gustong sabihin ng Panginoon. So what does this mean? When things don't go your way and you feel that it is not fair, that shows only how your hearts work. You are really better than other people. Whether religious or non-religious, you are bringing your sacrifice, the things that you have done, yung mga traditional values mo, yung mga, pag hindi ka religious, yung mga moral values mo, no? Good person ka, sinning little. Kino-complain mo na bakit nangyayari sa akin to, ginagawa ko naman lang yung mabuting bagay sa buhay ko. You defend yourself on how your life is going by your good works, by your sense of being superior to other people. You feel superior, no? When sometimes nakikita ko sa Facebook, no? I am proud to be. Ganyan-ganyan, di ba? I feel superior. I am proud to be this, belonging to this group. No? You're saying na mas magaling ka, mas magaling yung group nyo, kaysa sa inyo, kaya I deserve better. And that's the heart of man, mga kapatid. Let's look at our hearts. I am entitled to this and that because I do more, I deserve better seats, I deserve more blessings, I deserve more respect. You know what we all deserve? We don't deserve anything but the wrath of God. And this is the message of God here, mga kapatid. At ito po yung sinira or binagong kaisipan ng ating Panginoong Hesus. May sinabi siyang radikal, hindi ko na po yung storya ni due to lack of time. Ito na po, more pleasing than sacrifice. May sinabi siyang radikal na bagay dito. Ang sabi niya,
For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than the burnt offerings. Ang gusto niyo pong sabihin dito, ano po yung mercy? Ano po yung sacrifice? Before this verse, sabi niya, yung mga righteous, I didn't come for the righteous. Tama po? Sinabi niya, I have nothing to say to you, righteous people, you Pharisees. Amen? If sinners means people who do bad, so righteous means those people, those Pharisees that they think they do good, and they are better than other, and then they owe God, God owes them a good life. Jesus saying here, I have nothing to say to you, righteous people, self-proclaimed religious people, unless you understand, unless you believe that you stand in the very place morally before God as the murderer, as a traitor, as a rapist, you don't get rid of this entire approach to things, you will not listen kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Ito yung sinasabi niya sa mga Pharisees. And conservative, religious people, will say, anong ginagawa ni Jesus dyan sa mga sinners, kasama ng mga makasalanan, ng mga tax collector? Ang sasabihin ni Jesus, they are my only people and they will understand what I have to tell. Ito po yung mensahe dito. Ang ibig sabihin, hindi po sakripisyo ang hinahanap ng Panginoon. Hinahanap ng Panginoon is yung ating humble heart that we admit, whether small or big sin, we stand the same. We are all sinners in the front of God. Amen? At sinabi niya rito, how in the world, paano kinlaim to ng ating Panginoong Hesus? Binanggit niya po yan, ginuha niya po yan sa Old Testament. Okay? Go and learn what it means. Ibig sabihin, mag-aral kayo, mag-cell group kayo. Isipin niyo ano ibig sabihin nito. Tapos kinote niya, I desire mercy, not sacrifice. Yung sabi niya dun sa verse, di ba? So, yun yung ibig sabihin po nun. I deserve mercy, not sacrifice. From Hosea, from Proverbs, katulad din po nito. Marami po maging sa Isaiah, to do what is right and just is more acceptable to God than sacrifice. The multitude of sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings. Marami siya nun. I have no pleasure in the bulls. Ang gusto ng Panginoon is tayo'y magpakumbaba sa Kanya. Aminin natin na tayo'y makasalanan. Amen? So ito po yung gustong sabihin ng Panginoon dito na what is more pleasing than sacrifice? It is our humble heart and admission that apart from the grace and mercy of God, lahat po tayo, we deserve judgment. Even right now, no? Yun nga, pinakita kanina si Jobert naman yun, no? Si Jobert, yung comedian, nagpakamatay na siya eh. Pero buti nahugot yung ano niya, yung dagdag sinturon. So hindi siya namatay. Nagpakamatay siya sa sobrang depressed niya. But sabi niya, because of the grace of God, pag naalala ko, nagpe-pray ako, buhay ako dahil sa grasya ng Panginoon. Amen? Ngayon, ginagamit siya ng Panginoon as maraming lugar na siya nagpapatotoo ng kanyang buhay. So, ito po yung mensahe natin. And lahat po tayo, okay? We should evaluate ourselves. Okay? Are we operating on old or new wineskin? Paano natin malalaman? The way you deal with others' moral failure. Pag may nagkamali po, nakilala nyo, sinasabihin nyo ba, oh, paano mo nagawa yun? Ano ka ba? Paano mo nagawa yan? Pag ganun po, ibig sabihin po, we don't understand kung gaano rin tayo kasama sa harap ng Panginoon. May it be small sin or big sin. And also, the way we deal with own. Kapag po sinisisi natin ang sarili natin, kapag po tayo down, din tayo makatingin sa salamin, ayaw na nating patawarin maging sarili natin, that means we still live in the old wineskin.
The truth, mga kapatid, hinihintay lang ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya at siya'y tapat at banal na magpapatawad. Amen? So this is the message po ng passage na to. Pasensya na po kung medyo nag-overtime. The conclusion po, ang old covenant po, yung pagsunod sa Ten Commandments, hindi po umubra. Okay? Minsan po, mag-isa mga religious groups, lagi pa rin tinuturo na sundin mo to para maligtas ka. But the truth is, the old covenant is not anymore, is already obsolete. Covenant of which He is mediator is superior to the old one. Ayun po yung covenant ng ating Panginoong Yesus. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Through the law, we become conscious of... Anong ginawa ng law? Nalaman natin na nagkasala tayo. Alam natin na magnanakaw tayo. Alam natin na mangangalunya tayo. Alam natin na covetous tayo. Nag-aasam ng hindi atin. Dahil sa law, and that's deserve death. For it's by the trespass of one man, death come through man. But because of the abundant grace of God, through Christ Jesus, we receive the gift of righteousness. Amen? At alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay dumating sa atin, hindi po during mabait tayo, during mabuti tayo. Hindi po. Dumating po ang pag-ibig ng Diyos habang tayo po ay makasalanan. Amen? Hallelujah. While we still sinners. And ito po yung punto ko. Sabi ko nga po, I would like to lay the foundation. Ano ba yung sacrifice? Ito po yung magsasakripisyo tayo dahil po may unang nagsakripisyo sa atin. Kung ano mang magagandang bagay na ginagawa natin para sa ating pamilya, para sa ating trabaho, para sa ating komunidad, para sa church, I believe, I pray, it is the love of Christ that compels us to do it. Amen? Hindi dahil gusto nating sumikat, gusto natin ng likes sa Facebook, or anything na selfish motives. It is because Christ loved us first. That's why we will do everything for Him. Ang sabi dito, we live no longer for ourselves, but we live for the one who died for us. Amen? And yun po yung iwan ko sa inyo. If you receive God's mercy, you will offer your life as a living sacrifice. This is the pleasing sacrifice. And then God will be pleased and glorified. It is the mercy of God that's better than sacrifice. Amen? Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Lahat po tayo, we want to please God. Lahat po tayo, gusto po natin na, alam natin na God is our creator. But sometimes, pinangungunahan natin siya. Minsan, mas marunong tayo sa Kanya. Pag dumadating yung pagsubok ng buhay, parang sinasabi natin, Lord, ba't ang tagal nito, hindi pa masolve-solve? But I pray sa oras nito, as we sing the song, ask God, Lord, I want to please you. I want to please you. Let my heart desire is to please you alone. Please you alone. And the one that can please God is accepting His mercy. Tanggapin natin yung mercy ng Panginoon at aminin natin tayo'y makasalanan. Hallelujah. Awitin po natin itong awitin na ito as a prayer. Waking up early in the cool dawn, kneeling and praying to you alone, worshiping you before your throne, seeking your face, still in your presence be drawn. Just to is my desire to offer an aroma of praise you inspire. And though there were times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that
Yes, Lord. Hallelujah. Sa oras nito, hallelujah. I live to serve you. And Let's sing I this as a give prayer. you the best in everything I do. Make my whole life obedient and true. Holy and acceptable offering to you. Just to please you is my desire, to offer an aroma of praise you inspire. And though there were times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. And still my desire is to please you, just to please you, just to please you is my desire, to offer an aroma of praise you inspire. And though there were times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. It's still my desire is to please you. Though there were times, and though there were times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. My deepest desire is to please you. My only desire is to please you. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Father. Sa oras nito, Panginoon, ito ang aming panalangin. Lord. Praise God. Hallelujah. Lord, we only desire, O Lord, is to please you, O God. Sa oras nito, Panginoon, kami nagpapakumbaba, Panginoon. At really, Lord, sometimes we offer something, O Lord, na marahil, Panginoon, doesn't please you, O God. Lord, you said in your words, obedience is better than sacrifice. And that what pleases you is our faith, O God. Sa oras nito, Panginoon, I pray, Panginoon, sa bawat isa, that they place their faith on you, O God. Na kayo lamang ang pag-asa ng kanilang buhay. Na kayo lamang, Panginoon, ang tanging lakas, Panginoon, ng kanilang buhay. Panginoon, I pray, enter their lives, come to their lives, O God. At nawa, Panginoon, the only desire of thy heart from now on is to please you, O Lord. We thank you for this day, O God. Thank you, Father. Bless each one of us. And this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.